Company na DS ay nasunog. Wala na ba eh. Wala pang ginagawa. Wala na gaanong order. Baka mag-force leave tayo dito. Time check is 10:30 ng umaga. Kahit napakakulimlim ng panahon napakaganda pa rin ng paligid. Ibang iba talaga ang lugar dito sa Hobro, Denmark. Napakaaliwalas. Kala mo malayo sa problema. Ngayon pala ay panahon na ng utom dito. Kaya kung mapapansin nyo yung paligid napaka-colorful. Iba't ibang kulay yung makikita mo. Dilaw, orange o kaya pula-green. Dahil sa mga puno na naglalagas at mga dahon na mga nahihinog na. Pero sobrang lamig na sa labas. Kahit hindi pa winter. Hindi mo kakayanin na hindi mag-jacket pag ikaw nagmotor. O kahit nakabike o maglalakad ka sa labas dahil ang hangin sobrang lamig. Ito ang kinaibahan dito kaysa sa Pilipinas. Dito sa sobrang lamig tatamarin ka lumabas. Sa Pilipinas naman dahil sa sobrang init nakakairita lumabas. Bale bigla ang vlog lang itong gawin ko. Dahil pahinga kami ngayon ng 1 linggo. Dahil yung company na DS ay nasunog nung first night duty ng panggabi namin. Siguro nangyari yung sunog sa pagitan ng alas 10 at alas 11 ng gabi. Pero hindi nasunog sa aming building. Dahil dalawang building kasi ito na magkabukod at magkatapat. Magkahiwalay ang building ng Hall B at Hall C. Bale yung nasunog ay sa Hall B na kung saan nandun yung canteen, painting department at welding department. Although mayroon din sa amin welding department, pero ano lang doon yung mga robotic gaya ng lamsong at robotic welding. Kaya naisipan ko magpahangin muna sa labas. Masakit na sa katawan sa kaya higa sa kwarto. At sinubukan ko rin tong bagong camera ko na nabili. Kung okay ba siya. So far sa tingin ko naman maganda kaysa luma kong camera. Dahil makikita mo makulimlim pero napakaliwanag pa rin ng footage. Sulit. Tsaka yung microphone pala nito ay wireless na. Kaya di na ako mangangamba kahit abutin pa ng ulan habang nagbablog, walang problema. At isa pa sa nagustuhan ko yung microphone. Siguro mas pulido yung boses ko ngayon kaysa mga nakaraang kong vlog. At yun, mabalik pala tayo sa topic tungkol sa company namin sa pagkasunog. Bali ang nangyari pala doon ay ayon sa mga nandoon ng mga kababayan natin Pinoy sa department na yon, nagsimula ang sunog ay doon sa painting. At ang magandang balita ay walang nasaktan kahit sino at kahit anong lahi. Kaso ang nakakalungkot nito dahil no work no pay. Tapos yung metro ng bahay namin tumatakbo. Every 2 weeks pa naman ang bayaran namin dito. Paano kung tumagal na hindi magpapasok agad. At nung gabing mismong pangyayari ng sunog, makalipas ang 4 na oras ay pinauwi din kami ng aming busing. At ngayon papakita ko yung video na actual na sunog doon sa company namin. I go in buy house in Philippines now. Wala na ba eh. Wala pang ginagawa. Wala na gaanong order. Baka mag-force leave tayo dito. Sunog pa. Laking ano Hindi, yan. asikasuhin mo sa kanil doon. Matagal yan par. Di na maano yan. Lakas na yan. Walang bumbero? Meron. Meron na Dito na. Lito ang bubiro kasi hindi makadaan doon Maliit. Daan. Dito. Ikot. Going outside. Ano dito? Yung bag natin. Wala pa naman Di, baka
And here and there, look at the flame there, it was nothing at the beginning. Patay sila si Ilso dyan. Nandyan ang mga lakir. Oo. Make another one. Mga scooter. Nandyan yung scooter nila. Oh, nasa likod. Baka yung ano yan. Lakas yung mga... To the fucking barrel. Baka na may Where is nagsisigarilyo. Captain here? May nagsisigarilyo dyan. Tapos ang sigarilyo, tinapon ba? Coming. Sila Philip. Hindi nila alam. Yan yung video galing sa cellphone ko. Pagpasensyahan ko nyo na kung medyo malabo. Dahil biglaan lang yan yung pagkuha ko. At ang advice sa amin bago kami umuwi ay tatawagan kami o kaya iti-text ng aming foreman o busing namin. At ang blue collar din ay mag-update tungkol sa status kung kailang pasok ulit magsisimula. Nakakalungkot ganun talaga aksidente. Nangyayari din pala ito dito sa lugar na to. Kahit sa sobrang lamig ng klima, nagkakaroon din pa rin ng sunog. Grabing pagsubok ang dumarating dito sa company na to. Minsan naisip ko, hindi kaya karma na ito. Dahil sa dami ng natanggal ng mga kababayan natin at mga ibang lahi. Dahil ako, naniniwala talaga ako sa karma. Bawat isa nun sa inis at mura. Pag nagsama-sama, malaking pwersa na yun. Pero minsan naisip ko rin na hindi kaya sabutahe pangyayari na ito. Dahil mahina talaga yung order ng company. Kaya nga panay ang tanggalan ng tao Dahil wala makuhang customer na malaki-laki. Kung meron man maliitan lang. Siyempre, business yan Iba ang takbo ng may-ari, business minded yun. Ano sa tingin nyo guys? Paki-comment down below. Kung sinadya ba o aksidente lang nangyari. Pero siyempre, opinion ko lang yan. Di ko alam ang totoo. Dahil wala naman siguro magsasadya. Pero kapag mga Chinese company yan, sigurado yan, sadya yan. Dahil mayroon na rin ako amo na Chinese company bago pa man ako mag-abroad. Ganon ang ginagawa kapag papagsak na ang company. Yung mga matitinong makina, ipo-pull out nila yan. Tapos papalitan ng mga sirang makina. Tapos sasadyain na nila yung pagsunog. Tapos ipapile nila sa insurance. Ganon nangyari sa company ko sa Pilipinas, sa Quezon City. Nagtrabaho ako doon ng 7 taon. Pero ni piso, ni 5, hindi talaga ako binigyan ng separation pay. Kaya nagpapasalamat na rin ako sa mga ganong pinagdaanan ko dyan ako pinagtibay ng panahon sa ganong pangyayari at kakaibang karanasan. Kaya hindi ako takot sumubok. Sa ngayon, di pa namin alam kung hanggang kailan wala kaming pasok. Sana magkaroon na ng pasok siyempre. Dahil may mga pamilya kaming papadalan at umaasa sa amin. Ang problema, yung huling update kahapon baka next week daw. Pero hindi pa sigurado. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at see you sa next vlog. Alers.